mga hayop na ito, ang kamatayan, di pa katapusan. Kaya nandito sila sa top amazing story natin ngayong gabi. Nabuhay! Napatay! Sa kabundukan ng New Zealand, isang nilalang ang may sukdulang solusyon para mabuhay sa lamig. Ito ang cricket na weta. Hindi siya nakakalipad. Isa siyang matibay na insekto na may armor-plated na katawan at malalaking panga. Hindi siya katulad ng polar bears at penguins dahil cold-blooded siya. Kaya pag bumaba ang temperatura, lalamigin siya. Magyayelo ang buong katawan niya. Titigil sa pagtibok ang puso niya, pati ang utak niya. Lahat ng tubig sa katawan niya magiging yelo. At kung minsan, bibilang ito ng ilang buwan. Kakaiba ang ganitong hayop para mabuhay sa isang magyayalong lugar. Kahit ang mga dalubhasa, kaya lang mabuhay ng ilang minuto. Kapag nagsimulang maging ice crystals ang cell natin, namimiligro na tayo. Pero hindi ang weta. Kapag ang mga mountaineers ay nagsimulang magkaganito, frostbite ang tawag dito. Sinisira ng yelo ang bawat cell membrane natin. At kahit matunaw pa ito uli, patay na ang mga cells. Mauwi ito sa gangrene at amputation o pagkaputol. Pero hindi ang weta. Dahil kapag natunaw na ang yelo sa katawan niya, buhay na siya uli. Walang frostbite, walang pagkasira ng cell. Para lang siyang suspended animation. Tumigil lang ang mundo niya sandali. Kahit ang mga scientists, wala pa ring idea paano nabubuhay ang mga weta. Kung matindi na ang weta sa inyo, may mas matindi pa pala sa kanya. Siya ang tinaguriang ultimate survivor sa buong planeta. Ang astig na survivor na ito, kayang mabuhay kahit sa ang sulok ng mundo. Sa ilalim ng dagat, sa tuktok ng Himalayas, sa hot spring, sa nagyayalong Arctic, at sa tuyong desyerto, at kahit pa sa rainforest. Kahit pa nga sa likod ng bahay natin, kaya niyang mabuhay. Ang entomologist na si Ruud Kleinpace, kukuha siya ng astig na hayop na ito. Makikita niyo siya kung saan nandoon ng moss o lichen. Ang problema lang, sobrang liit nito. Ito ang water bear. Ang water bear ay hindi basta nakikita ng mata. Kailangan natin gumamit ng microscope. At kung titingnan mong mabuti, para siyang cute na teddy bear. May 4 na matatabang pares ng paa. Palakad-lakad lang siya sa mga moss o lichens. At sinisipsip niya ang mga katas nito. Paano ba naging astig ang mga water bears na ito? Kapag nagkaroon siya ng problema, babaluktot lang siya at mamamatay. Mawawala ang 99% ng tubig niya sa katawan. Saka titigil ang mundo niya. At kung lamigin man siya, liliit siya. Ipapasok niya ang mga paa niya at titigil ang buong sistema niya. At kung okay na ulit ang kondisyon, buhay ulit siya. Isipin nyo kung ang tao katulad ng water bear. Kapag malamig, wala kang gagawin kundi mamaluktot at ubusin ng tubig sa katawan. Nakatigil lang kayo. At kahit magyelo pa kayo, walang problema. Kaya ng water bear na mabuhay sa lamig na negative 328 degrees Fahrenheit. Sa sukdulang init, sisiw sa water bear. Kaya niyang mabuhay kahit ang temperatura ay umabot pa sa 303 degrees. Imagine niyo kung ganito ang tao, kahit ma-expose pa sa radioactive, mamaniin nyo. Kaya naman ang water bear, walang inurungan. Kahit radiation pa yan, kaya niyang mabuhay 1,000 times. Kahit sa disyerto, walang peligro sa water bear. Ang tao ay kayang tumagal sa disyerto ng kulang-kulang 2 araw nang walang inom. Kahit ang camel, kakain ng alikabok sa water bear. Noong unang panahon, may mga water bear na naiwan sa museum specimen ng mga tuyong moss. Mantakin nyo, nabuhay ang water bear nung basain ng tubig ng scientist ang mga moss. Alam nyo kung kailan ginawa ito ng scientist? Pagkatapos ng 120 years pa. Astig talaga ang water bear. Nabuhay pa rin. Eto pa, akala nyo, sa Earth lang siya pwedeng mamayagpag? Kahit sa outer space, mabubuhay siya. Maliit lang siya, pero matindi ang buhay. Astig talaga! Buhayin ulit natin ang mga amazing stories natin ngayong gabi. Sala sa init, sala sa inis!